Hello mga kaiklabo! Ituturo ko naman sa inyo kung paano ko ginawa tong napakalambot na cake at baka magustuhan mo nga tong recipe ko. Tara at panoorin mo na. Talaga promise super lambot na itong cake na to at hindi ka magsisisi kapag ginawa mo to. Para talaga siyang sponge na super lambot kapag hinawakan mo. At para sa ating mga ingredients, kailangan natin gumamit ng 17 egg whites. Bali yung size pala ng eggs na ginamit ko dito is large. So aantayin lang natin na magkaroon ng bubbles or magkaroon ng konting bula-bula yung ating egg whites. Tsaka naman tayo maglalagay dito ng lemon juice. 1 teaspoon lemon juice ang nilagay ko dito. Tapos nilagay ko na rin yung ating 1/2 teaspoon na cream of tartar. Tsaka naman tayo maglalagay dito ng paunti-unti na granulated sugar. 1 cup tong granulated sugar ang ilalagay natin dito. Pero paglagay natin ng granulated sugar, dapat paunti-unti lang. Huwag natin bibiglain na ibuhos lahat. Bali naka-medium speed lang ako dito. So aantayin lang natin to na maging stable yung ating egg whites at maging stiff na siya. At since dahil marami tayong egg whites na nilagay dito, talaga namang tataas din yung volume ng ating egg whites dito. At habang inaantay nga natin tong ating merengue, mag-proceed muna tayo dito sa ating butter cake mixture. Meron nga tong 7 na egg yolks. Tapos maglalagay rin tayo dito ng 3/4 cup na granulated sugar. Next naman natin ilagay yung ating 1 teaspoon na salt. Ilagay na rin natin yung ating 1/2 cup na oil. At maglagay na rin tayo dito ng 1 teaspoon na vanilla extra. At maglalagay rin tayo dito ng water. Bali, 1 cup na water to. Tapos, dito nga sa paglagay natin ng water, hindi natin siya ilalagay lahat. Paunti-unti lang. Tapos maglalagay rin tayo dito kasi ng 2 cups na cake flour. Pinagsama ko na rin yung 2 teaspoon na baking powder. Kaya alternate yung paglagay natin sa ating dry ingredients tsaka ng water. So pag okay na yung ating butter cake mixture, kailangan natin gumamit ng strainer para naman masala natin at maging smooth yung ating mixture dito. So ito na nga yung ating merengue. Ready na nga to para pagsamahin natin sa ating butter cake mixture. Actually, maraming beses na rin ako nakagawa nito. So yung pang-test ko pala para malaman natin kung okay na yung ating merengue. Bali, tinetest ko to, i-test ninyo, baliktarin. Subukan yung baliktarin. Kapag wala na nalaglag doon, ibig sabihin, okay, stable na ang inyong merengue. So, yan, tinest ko, pinakita ko sa inyo, binaligtad ko. Hindi na siya nalaglag. So, ang gagawin naman natin dito, alternate din yung paghalo natin dito. Maglagay lang tayo ng paunti-unti tapos hahaluin lang natin to. Pero one direction lang, madalas ko sinasabi sa inyo, kapag hinahalo ninyo to, dapat one direction lang para maiwasan natin na magkaroon siya ng bubbles. So yan, maganda kasi na ganito yung gagawin nyo sa ating mixture. Dapat paunti-unti lang yung lagay at yung paghalo natin dapat dahan-dahan lang din. So pinapass forward ko lang yung paghalo dyan. Actually hindi yan mabilis. Mabagal talaga yan. Kaso dahil nga gusto natin na ipinapakita lang sa inyo kung paano nga ginagawa tong paggagawa nitong ating sponge cake. Pero syempre iba-iba pa rin naman yung mga technique natin sa paggawa nito. At dahil medyo marami-rami itong ating mixture, so kakailanganin natin ng 4 na baking pan. So meron na akong ditong size na baking pan ko is 10 by 10, dalawa yan, at dalawa rin na 6 by 6 na baking pan. So pagkatapos nga natin may lagay yung ating mixture, so kailangan natin siya pagpagin ng 3 beses para maiwasan natin na magkaroon siya ng parang hangin sa loob. At dapat naka-preheat na ang inyong oven kapag ibibake na natin to. So naka-preheat na siya ng 180 degrees Celsius at ibibake lang natin siya ng 40 to 45 minutes. Kapag binibake natin to, iwasan din na buksan yung oven para hindi siya bumagsak kapag binibake natin to. So umpisa lang na medyo mahirap gawin to, pero kapag nakabisado mo na, napakadali lang talaga nito gawin. So kapag kaluto na nga yung ating sponge cake, kailangan natin to baliktarin kaagad. At mas maganda sana kung meron kayong stainless steel na cooling rack at doon ninyo siya papalamigin. At sana may natutunan ka sa video ko ngayon. At kung nagustuhan mo nga to, huwag mo na rin kalimutan na i-like and share. Or baka hindi ka pa nakapalo sa akin, i-follow mo na rin ako para like kang updated sa mga ginagawa kong videos. Salamat po sa panonood. Sa ulitin!